James chapter 3 verses 4 to 5. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. So, naiintindihan niyo po ba ang paghambing nito? Katulad ng paggamit ng timon sa isang barko, ang dila ay may malalim na impluensya sa katawan at buhay ng tao. Hindi mo kailangan maging dalubhasa na magpagmamaneho ng barko para maunawaan na ang taong namamahala sa timon ang nagtatakda ng direksyon ng barko. Kung ang tamang tao ang namamahala sa rudder o timon, ligtas na maglalayag ang barko at makakarating ng buong kaligtasan sa kanilang destinasyon. Ngunit kung ang maling tao ang nasa pamahala ng rudder o timon at hindi alam ang kanyang ginagawa, malamang na magaganap ang aksidente o pagkasira ng barko. Ito rin ang nangyayari sa iyong buhay at sa akin. Kung ang tamang impluensya ang namamahala sa ating pagsasalita, mas malamang na magtatagumpay tayo sa ating paglalakbay sa buhay at makakarating tayo ng ligtas sa ating paroroonan. Ngunit kung ang maling impluensya ang naghahari sa ating mga dila, maaring tayo ay magkaroon ng problema o maaring magdulot ito ng pagkabigo. Kaya tandaan, ang paraan ng paggamit mo ng iyong dila ay magtatakda ng takbo ng iyong buhay. Gawin itong alituntunin na maging positibo. Magpahayag ng pananampalataya at kumpiyansa. Hindi pag-aalinlangan at takot. Maging tapat at huwag mag-exaggerate. Magsalita ng totoo at yakapin ang pag-uusap tungkol sa ibang tao gaya ng nais mo sila'y magsalita tungkol sa iyo. Sapagkat ang mga salita rin ay para mga butil or seed. Kung maghasik ka ng mapait at mapanuri ng mga salita, tiyak mong aanihin ang mga ito sa tamang panahon at dadami ito sa iyong sariling buhay. Kaya tandaan, mag-ingat sa paraang iyong ginagamit ang timon na nagmamaneho ng inyong barko. Ang timon nito ay ang iyong dila. Seek divine guidance from God to ensure you use your thumb correctly.